King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 633. 10,000 Divine Thoughts Technique. Hihihi, itong Dark Eye Secret Manual ay isang bagay na nakuha ko sa pakikipagpalitan sa Emperor of Death matagal na ang nakalipas, at naglalaman ito ng marami sa kanyang mga diskarte. Nang marinig iyon ni Zhao Fang, napuno siya ng hindi paniniwala. Si Duan Moqing ay may lihim na pamamaraan ng Emperor of Death. Parang hindi ka panipaniwala. Siyempre, ang mga Void God Realm Emperors ay may sariling mga bilog, at hindi nakakagulat na makipagpalitan sila ng mga item sa isa't isa. Ang Emperor of Death at Duan Moqing ay parehong sinaunang Emperor na ang lakas ay malapit sa isa't isa. Matagal na panahon na iyon, at binayaran ko iyon. Gayunpaman, ang Dark Eye Secret Manual ay hindi gaanong nagagamit sa akin. Nais ko lamang ang pamamaraang ito dahil sa aking pagkamausisa sa Eye of Death. Napabuntong hininga si Duan Moqing. Ang haba ng buhay ng isang emperor ay napakatagal. Maaari silang mabuhay ng hanggang 12,000 taon. Sa gayong mahabang buhay, ang mga emperor ay hawakan ang maraming larangan ng sabay-sabay para lamang makakuha ng kaunting pananaw na iyon. Master, ano ang kaugnayan ng Dark Eye Sacred Manual at ng Death Dark Eye? Naalala ni Zhao Fang ang hindi kumpletong pahina Dark Eye. Dahil hindi ito kumpleto, hindi talaga ito nilinang ni Zhao Fang maliban sa pagkonsulta sa ilan sa mga teorya nito. Tila, ang hindi kumpletong pahina ng Dark Eye ay may kabuuang 9 na pahina, at kapag pinagsama ang lahat ng 9, maaaring malinang ng isa ang pinakahuling Death Dark Eye. Sa buong Kang Ocean, malamang na ang Emperor of Death lang ang makakapag-cultivate ng Death Dark Eye. Ang Dark Eye Secret Manual ay isang hindi kumpletong bahagi ng Death Dark Eye, at wala itong maraming totoong nakakasakit na kasanayan. Gayunpaman, marami itong teorya tungkol sa mga kaluluwa at kamatayan. Sagot ni Duan Moqing. Nang marinig iyon, nagpakawala ng hininga si Zhao Fang. Malinaw na hindi ibibigay ng Emperor of Death ang sikreto ng Death Dark Eye. Gayunpaman, ang Dark Eye Secret Technique ay naglalaman ng maraming kasanayan ng Emperor of Death, at naglalaman ito ng higit pa sa impormasyon tungkol sa Death Dark Eye. Mataimtim na tiningnan ni Duan Moqing si Zhao Fang. Si Zhao Fang ay puno ng pasasalamat. Alam niya ang ginagawa ni Duan Moqing. Sa pagharap sa Pursuit of Death, si Zhao Fang ay makikipagkita sa Emperor of Death. Ang dahilan kung bakit ibinigay ni Duan Moqing ang Dark Eye Secret Manual kay Zhao Fang ay para ipaunawa sa kanya ang mga kakayahan ng Emperor of Death at humanap ng paraan para labanan ang mga ito. Tahimik na kinuha ni Zhao Fang ang Dark Eye Secret Manual. Dama po ang tingin niya sa kabilang libro. Ang aklat na ito ay nasa ilalim ng kahon. Mula doon, makikita ng isa na ang halaga nito ay malamang na hindi mas mababa kaysa sa Dark Eye Secret Manual. 10,000 Divine Thoughts Technique. Kinuha ito ni Zhao Fang. Sa pagtingin sa aklat na ito, tila may pag-alaala sa mukha ni Duan Moqing. Ito ang sikretong pamamaraan ng aking Duan Mo family. Isa itong Supreme Soul Technique. Ang kasanayan ay umabot na sa Heaven Grade, ngunit ito ay bahagyang hindi kumpleto. Mababa at garalgal ang boses ni Duan Moqing. Tila may napagtanto si Zhao Fang. Ang 10,000 Divine Thoughts Technique at ang Duan Mo family ay tila naantig sa kaibuturan ng puso ni Duan Moqing. Tiyak na dalubhasa ang My God Spiritual ay sa paglinang ng kaluluwa. Malaki ang tiwala ni Zhao Fang. Instinctive niyang pinagsama ang kanyang spiritual sense sa 10,000 Divine Thoughts Technique. Weng. Isang misteryosong pinagmumula ng mental energy ang humantong kay Zhao Fang sa isang hiwalay na mundo. Ang lahat ng nilalaman ng 10,000 Divine Thoughts Technique ay naitala sa mental energy world na ito. Ang diskarteng ito ay tumutulong sa kaluluwa ng isang taon na umunlad at magtagumpay sa Void God Realm. Kapag pinagkadalubhasaan, ang isang pag-iisip ay maaaring maging 10,000. Duan Moqing ay umalangaw sa kanyang tainga, ngunit ang kamalayan ni Zhao Fang ay nakapasok na sa mundo ng mental energy at nagsimulang matuto ng kaalaman. Nang marinig ang pagpapakilala ni Duan Moqing, hindi maiwasan ni Zhao Fang na magulat. Una, ang kompletong 10,000 Divine Thoughts Technique ay umabot na sa Heaven Grade. Ang mga diskarte ay nahati sa Mortal, Spiritual, Earth, at Heaven Grade. Sa kanila,
Ang spiritual grade ay bihira na sa Azure Flower Continent, habang ang heaven grade ay ang pinakamataas na grade sa mundo. Pangalawa, pinalaki ng kasanayan ang pagkakataon ng isang tao na makapasok sa Void God Realm. Maraming iba pang emperor ang nagnanais ng kasanayang ito, ngunit hindi ako pumayag na makipagpalitan sa kanila. Kahit ako ay hindi pa ito nilinang sa pinakamataas na antas ng 1 thought into 10,000. Siguro dahil hindi ako masyadong talented pagdating sa kaluluwa. Si Duan Moching ay may komplikadong ekspresyon. Ang 10,000 Divine Thoughts Technique ay may kakaibang lugar sa kanyang puso. Guro, bakit mo ako binibigyan ng 10,000 Divine Thoughts Technique? Maingat na tanong ni Zhao Fang. Hindi itinago ni Duan Moching ang dahilan. May dalawang dahilan. Una, ang iyong eye bloodline ay may kaugnayan sa kaluluwa, at kahit ako ay hindi makita sa pamamagitan nito. Baka malampasan mo ako sa pagmaster ng teknik. Pangalawa, ang layunin mula sa Eye of Death ay nagtatago sa iyong kaluluwa. Hindi ako dalubhasa sa kaluluwa, at ang hangarin ng isang emperor ay masyadong malakas. Kung pasukin ko ang iyong kaluluwa upang alisin ang layunin, maaari akong magdulot ng hindi maiisip na mga problema. Hindi nagulat si Zhao Fang sa unang dahilan. Kahit si First Elder mula sa Broken Moon Clan ay nakita na si Zhao Fang ay may talento sa mental energy. Malamang na mas naiintindihan ito ni Emperor Duan Moching. Ito ang pangalawang dahilan na ikinagulat ni Zhao Fang at napuno siya ng kaligayahan. Master, ang ibig mo bang sabihin ay ang 10,000 Divine Thoughts Technique ay makakatulong sa pagtunaw ng layuning iniwan ng Emperor of Death sa aking kaluluwa? Tama iyan. Nagsalita si Duan Moching sa tame time na tono. Maaari kitang tulungan sa limitadong oras, ngunit hindi sa buong buhay mo. Sa huli, kakailanganin mong harapin ang Emperor of Death ng mag-isa. Hinangaan ni Zhao Fang ang karunungan ni Duan Moching. Sa halip na bigyan ng isda ang mga tao, mas mabuting turuan sila kung paano mangisda. Ang pagbibigay ng Dark Eye Secret Manual at ang 10,000 Divine Thoughts Technique ng Duan Mo family kay Zhao Fang. Gusto ni Duan Moching na harapin niya ang Pursuit of Death ng mag-isa. Maingat na kinuha ni Zhao Fang ang kahoy na kahon bago yumoko kay Duan Moching saka umalis. Bagamat kakapasok lang niya sa Sacred Land ilang araw na ang nakalipas, hindi itinuring ni Duan Moching si Zhao Fang na parang kakakilala lang nila. Tahimik na naalala ito ni Zhao Fang nang may pasasalamat. Pagkatapos bumalik sa tinutuluyan niya, agad na kinuha ni Zhao Fang ang 10,000 Divine Thoughts Technique at sinimulan itong linangin. Ang kanyang kamalayan sa lalong madaling panahon ay pumasok sa mundo ng mental na enerhiya at nagsimulang sumipsap ng kaalaman ng gutom. Makalipas ang isang oras, nagsimula ng maunawaan ni Zhao Fang ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Ang 10,000 Divine Thoughts Technique ay hindi lamang isang simpleng pamamaraan na nilinang ang kaluluwa. Kasama rin dito ang mga lihim na kasanayan at kung paano gamitin ang kapangyarihan ng kaluluwa. Ang Tao of the Soul ay palaging isang ipinagbabawal na lugar ng paglilinang. Tanging ang mga nasa Void God Realm, na ang mga kaluluwa ay nag-evolve, ang may kakayahang tunay na gumamit ng kapangyarihan ng kaluluwa. Gayunpaman, katatapos lang nilang dumaan sa pinto. Masyadong misteryoso at mapanganib ang kaluluwa. Mahirap matutunan ang pinagmulan nito. Ang espesyalidad ng 10,000 Divine Thoughts Technique ay gawing dalawa ang isang kaisipan, pagkatapos ang isa ay maging 100, pagkatapos ang isa ay maging 1,000. At dagdagan ang kahusayan ng paggamit ng kapangyarihan ng kaluluwa. Hindi napigilan ni Zhao Fang ang buntong hininga. Mahirap para sa mga normal na tao na gumawa ng maraming bagay ng sabay-sabay, ngunit ang mga iniisip ng 10,000 Divine Thoughts Technique ay mas kakaiba. Ang bawat isa sa mga kaisipang ito ay individual at maaaring gawin ang kanilang sariling mga bagay. Hindi talaga sila nagpaapekto sa isa't isa. Siyempre, ang bilis ng mga kaisipang ito ay magiging mas mabagal. Halimbawa, kung ang isa ay umabot sa 1 thought into 2 level, ang isip ni Zhao Fang ay magiging dalawang individual. Maaaring linangin ng isa ang 10,000 Divine Thoughts Technique habang ang isa ay maaaring linangin ang mana ng Wind Lightning Emperor. Ang paghahati ng isip na ito ay lumampas lamang sa multitasking. Siyempre, iyon lang ang teorya sa likod ng 10,000 Divine Thoughts Technique. Mas mahirap talagang maisakatuparan ito. Subukan natin.
Medyo nasasabik si Zhao Fang habang sinimulan niyang linangin ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Sa kasalukuyan, wala siyang Divine Sense. Mayroon lamang siyang Spiritual Sense. Ang isa ay kailangang nasa kalahating hakbang man lang na Void God Realm para magkaroon ng Divine Sense. Gayunpaman, ang Spiritual Sense at Divine Sense ay gumana sa ilalim ng parehong mga prinsipyo. Habang siya ay naglilinang, ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang ay walang kamalay-malay na nasangkot dahil ito ang core ng kanyang soul power. Makalipas ang kalahating araw. Mukhang hindi masyadong mahirap. Ang spiritual sense ni Zhao Fang ay madaling nahati sa dalawa. Sa pag-iisip pabalik sa nakaraan, madaling makontrol ng God Spiritual Eye ni Zhao Fang ang isang hukbo ng mga hayop at iutos ang mga ito sa paligid ayon sa gusto niya. Karaniwang kinokontrol ng mga normal na beast tamer ang isang hukbo ng mga hayop sa pamamagitan ng pagkontrol sa pinuno ng hayop at pag-uutos dito na utusan ang iba pang mga hayop sa paligid. Sa kabilang banda, may ilang kakaibang eye bloodlines na may kakayahang kontrolin ang isang beast army ng mag-isa, tulad ng kay Zhao Fang. 1 thought into 10. Ang spiritual sense ni Zhao Fang ay madaling nahati sa 10 sa ikalawang araw. Shua. Lumitaw ang kapangyarihan ng pag-iisip ni Zhao Fang habang ipinapalabas niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Sa susunod na sandali, 3 ibon mula sa iba't ibang direksyon ang napigilan ng kapangyarihan ng kanyang pag-iisip. Sa isang pag-iisip lang, pinalutang sa hangin ni Zhao Fang ang ilang kahoy na bar isles. Ito ang kapangyarihan ng mga pag-iisip ng enerhiya ng isip. Lubhang nasisiyahan si Zhao Fang. Ang kanyang God Spiritual Eye ay isang kayamanan, at ang 10,000 Divine Thoughts Technique ay isang susi upang mabuksan ito. Sa loob lamang ng 2 araw, ang spiritual sense ni Zhao Fang ay nahati na sa 10. Sa teorya, ang bawat isa sa mga kaisipang ito ay maaaring kontrolin ang isang hukbo ng mga hayop. Lahat sila ay maaaring magpakawala ng mental energy attacks o gamitin ang kanilang spiritual sense. Tulad ng inaasahan sa isang heaven-grade soul technique. Ito ay makalangit. Si Zhao Fang ay puno ng papuri. Hindi niya alam kung gaano katikat ang bilis ng cultivation niya ngayon. Noon, gumamit si Duan Muqing ng 10 taon para makamit ang 1 thought into 10 state. Pakiramdam ni Zhao Fang ay parang umuunlad lang siya gaya ng inaasahan. Ang talento ng kanyang God Spiritual Eye in terms of the soul ay heaven-defying, at ito ay kasalukuyang parang isda sa tubig habang nililinang niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Sa araw na ito, nagpa siya si Zhao Fang na maghanda para matutunan ang Dark Eye Secret Manual. Zhao Fang, aalis na ako sa Sacred Land at patungo sa Tianlu Islands. Huwag umalis sa Sacred Land sa panahong ito. Kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin ngayon din. King of Gods, Kabanata 634. Soul Eye Bloodline Techniques. Alam ni Zhao Fang na ang pagpunta ni Duan Muqing sa Purple Saint Ruins ay magandang balita para kay Zhao Yufei. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niya na, pagkatapos na makapasok sa Sacred Land, ang kailangan lang niyang gawin ay magtanim ng tahimik. Walang ibang mga kinakailangan. Ang tanging bagay ay ang pangalagaan ang mga tao sa Blue Lightning Sea Skyship, ngunit hindi niya kailangan ng Emperor para lang doon. Gaano katagal mawawala si Master? Tanong ni Zhao Fang. Hindi bababa sa 1 buwan o 2, hindi bababa sa kalahating taon. Hindi magiging mahirap na pigilan ang mga problemang kinakaharap ng Purple Saint Ruins, ngunit magiging mahirap na bawiin ang mismong dimensyon. Kailangan din ng panahon para maging kumpleto ang mana. Sagot ni Duan Muqing. Bago siya umalis, nagpadala si Duan Muqing ng isang stream ng impormasyon tungkol sa Demigod Forgotten Garden sa isip ni Zhao Fang. Bagamat ang Demigod Forgotten Garden ay nagbukas lamang ng 1 beses sa bawat 500 taon, ang kasaysayan ng Sacred Land ay napakahaba. Ang 2 3-star clans at ang maraming 2-star sects ay medyo nasiyasat ito sa buong kasaysayan, kaya alam nila ang karamihan sa sitwasyon sa loob. Ang kinakailangan para makapasok sa Demigod Forgotten Garden ay mas mababa sa 50 taong gulang. Maraming mga paghihigpit sa Demigod Forgotten Garden, at iba ang dimensyon sa labas ng mundo. Binuod ni Zhao Fang. May mga 2 o 3 buwan pa bago magbukas ang Demigod Forgotten Garden. Sa kasalukuyan,
nagpasya si Zhao Feng na mag-focus sa cultivation, kaya wala siyang masyadong oras para basahin ang impormasyon ng detalyado. Dapat ko munang alagaan ang lahat ng nakasakay sa Blue Lightning Sea Skyship. Tumayo si Zhao Feng at lumabas. Bilang isang core disciple ng isang 3-star clan, madaling makalakad si Zhao Feng sa Sacred Land sa kanyang status. Gayunpaman, labis pa rin siyang nag-iingat dahil ang aura ng kamatayan sa ilalim ng kanyang kaluluwa ay napakalapit pa rin. Marami sa 4 na Death Spirit Lord at 36 na Death Guard ay nasa True Martial Sacred Land. Pagkatapos maglakad palabas, kinuha ni Zhao Feng ang kanyang core disciple token at nagpadala ng mensahe sa Golden Mountain Sect. Makalipas ang isang oras, nakatanggap ng liham si Old Lee mula sa Golden Mountain Sect. Isang kaunting enerhiya sa pag-iisip sa boses ni Zhao Feng ang tumunog nang mabuksan ang liham. Old Lee, may kailangan ako ng tulong mo. Natigilan ang Old Lee. Ang isang tao sa ibaba ng Void God Realm ay maaaring magbigay ng kanilang mental energy sa isang sulat. Isa pa, biglang tumunog ang boses. Dahil sa 10,000 Divine Thoughts Technique, ang mental energy thoughts ni Zhao Feng ay maaaring hatiin sa marami. Kung ang kanyang mental energy ay nakakabit sa isang sulat at ipinadala sa malayo, maaari pa rin niyang iugnay ito sa kanyang kaluluwa. Isa lamang itong pangunahing pamamaraan ng 10,000 Divine Thoughts Technique. Sa pamamagitan ng sulat, hindi na kailangan ni Zhao Feng at Old Lee ng anumang iba pang paraan ng komunikasyon. Munting kaibigan Zhao, hindi mo kailangang mag-alala. Iuulat ko ito sa mataas na echelon ng sekta at bibigyan ang iyong mga kaibigan ng ilang posisyon. Hindi gaanong problema iyon, sabi ni Old Lee. Sa mismong araw na iyon, pinuntahan ng haring nakasuot ng asol ang lahat para isakay ang lahat sa Blue Lightning Sea Skyship. Sa ikalawang araw, Li Yanya, Lulan si Jishui, at ang kumpanyang sakay ng Blue Lightning Sea Skyship ay naging mga panlabas na miyembro ng Golden Mountain Sect. Sa wakas ay nakadama ng kalmado si Zhao Feng. Ang True Martial Sacred Land ay hindi ang kanyang huling hintuan, at kailangan pa rin niya ng barko pagkatapos pumunta sa Floating Dream Sacred Land. Matapos alagaan ang mga nakasakay sa Blue Lightning Sea Skyship, pumasok si Zhao Feng sa pag-iisa. Mayroon siyang 3 kasalukuyang landas na tinatahak niya. Ang isa ay ang pamana ng Wind Lightning Emperor. Halos ganap na niyang pinagkadalubhasaan ang antas ng kulay ube, kaya maaari niyang subukang linangin ang kulay scarlata na Wind Lightning sa lalong madaling panahon. Ang pangalawa ay ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Ang 10,000 Divine Thoughts Technique ay mas malaki pa sa pamana ng Wind Lightning Emperor, at maaari pa itong makatulong na matuno ang layunin ng kamatayan sa loob ng kanyang kaluluwa. Ang ikatlong landas ay ang Death Dark Eye. Sa kanilang tatlo, binigyang halaga ni Zhao Feng ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Pinalakas ng 10,000 Divine Thoughts Technique ang kaluluwa ni Zhao Feng at pinahintulutan siyang gamitin ito ng mas mahusay. Gayunpaman, pagkatapos maabot ni Zhao Feng ang 1 Thought into 10 state, ang rate ng improvement ay bumagal ng husto. Isa na itong himala na maabot ni Zhao Feng ang 1 Thought into 10 state ng napakabilis. Ang kanyang rate ng cultivation ay nalampasan na ang bilis ng mga eksperto mula sa Duanmo family. Sa ikalawang araw, sinimulan ni Zhao Feng na tingnan ang Dark Eye Secret Manual. Siya ay ganap na nawala sa loob nito habang hinihigop niya ang kaalaman nito. Ang Dark Eye Secret Manual ay naglalaman ng mga teorya at diskarte ng Emperor of Death at, kahit na wala itong gaanong impormasyon tungkol sa Death Dark Eye, mayroong maraming impormasyon tungkol sa pagsuporta at pagkontrol sa mga diskarte sa Eye Bloodline. Lahat ng mga pamamaraan na ito ay may kinikilingan sa kamatayan at sa kaluluwa. Ang Emperor of Death ay medyo tuso. Hindi siya gaanong nagsulat tungkol sa mga nakakasakit na diskarte sa Eye Bloodline o anumang pangunahing impormasyon. Gumamit si Zhao Feng ng buong araw at gabi para i-scan ang mga nilalaman. Kailangang malaman ng isa na ang mental energy ni Zhao Feng ay napakalakas. May kakayahan siyang isaulo ang lahat ng kanyang nakita. Mayroon din siyang mahusay na pag-unawa at kakayahang matuto. Ang Dark Eye Secret Manual ay nagbigay daan kay Zhao Feng na mas maunawaan ang tungkol sa mga diskarte sa kamatayan at kaluluwa. Ang mas nakakagulat ay ang 10,000 Divine Thoughts Technique at ang Dark Eye Secret Manual ay nag-complement sa isa't isa. Parehong inisip ng dalawa kung paano gumagana ang kaluluwa,
At naintindihan ni Zhao Feng ang Dark Eye Incomplete page noon, kaya naunawaan niya ang Dark Eye Secret Manual. Lumipas ang kalahating buwan sa isang kisap mata. Ang kamalayan ni Zhao Feng ay ganap na nasisipsip sa Dark Eye Secret Manual habang nalaman niya ang teorya sa likod nito. Dahil marami sa mga kasanayang naitala sa Dark Eye Secret Manual ay tungkol sa elemento ng kamatayan, hindi ito matutunan ni Zhao Feng, ngunit matutunan niya ang mga pangunahing diskarte sa soul. Sa kalahating buwang ito, nag-imbento din si Zhao Feng ng ilang iba pang diskarte sa Eye Bloodline. Sila ay higit sa lahat ay nakabatay sa kaluluwa, at dahil sila ay nakabatay sa Dark Eye Secret Manual, ang mga diskarteng ito ay pangunahing sumusuporta sa mga kasanayan. Soul Chains. Isang surge ng mental energy ay bloodline power ang lumitaw sa kaliwang mata ni Zhao Feng. Sa sumunod na sandali, ang Skeletal Division Leader sa 10,000 Ghost Pearl ay hindi na makagalaw. Nakabalot sa katawan ng Skeletal Division Leader ang transparent na kulay lila na lightning chain. Sa katotohanan, ang talagang nakatali ay ang kaluluwa ng Skeletal Division Leader. Ang transparent na kulay lila na mga kidlat na tanikala ay umiral sa loob ng Soul Dimension, at pinaghihigpitan nila ang kaluluwa ng kalaban. 50% lang ng lakas ko ang ginamit ko at hindi ka na makakalaban. Binawi ni Zhao Feng ang kanyang kapangyarihan sa Eye Bloodline ng may kawalang kasiyahan. Ilang beses na huminga ang Skeletal Division Leader bago tuluyang makalaya. Bukod sa Soul Chains, naintindihan din ni Zhao Feng ang higit sa 100 soul-based techniques, ang ilan ay mahina at ang ilan ay malakas. Dark Heart Seal, Mental Energy Spike, Eye of Nightmares, Soul Searching Eye, Demonic Eye. Ang mga diskarte, teorya, at layunin ay lumitaw sa isip ni Zhao Feng. Bagamat ang ilan sa mga kasanayan ay nasa elemento ng kamatayan, maaaring gamitin ito ni Zhao Feng sa iba pang mga elemento. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kapangyarihan sa Eye Bloodline ay maaaring magbago, na nagbigay sa kanya ng isang malaking kalamangan kaysa sa iba pang mga Eye Bloodlines. Sa gitna ng mga diskarte, lubos na naunawaan ni Zhao Feng ang Dark Heart Seal. Ito ay isang pagpapabuti sa Dark Heart Seed. Noong nakaraan, ang Dark Heart Seed ay maaaring sumanib sa kaluluwa ng kalaban at nagbabanta sa buhay ng kalaban at maging alipin sa kanila. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Dark Heart Seed ay limitado. Hindi nito makontrol ang pag-iisip ng biktima. Kung wala silang pakialam sa buhay nila, walang kahulugan ang Dark Heart Seed. Kung gusto ng target na mag-counterattack, magagawa nila ito anumang oras, kaya mataas ang panganib. Ang Dark Heart Seal ay nagtatak ng sariling kaluluwa kapangyarihan sa kaibuturan ng kaluluwa ng kalaban at maaaring baguhin ang kanilang mga iniisip. Ang mga nakatatak ng Dark Heart Seal ay susundin ang kanilang Panginoon mula sa kaibuturan ng kanilang puso. Alam ni Zhao Feng kung gaano nakakatakot ang kasanayang ito. Ang Dark Heart Seal ay karaniwang isang enslaving seal. Kapag naitatak na, susundin ng biktima ang kanilang Panginoon na parang isang tunay na alipin. Halimbawa, kahit na ang Skeletal Division Leader ay kontrolado ni Zhao Feng, mayroon pa rin itong malisyosong pag-iisip. Ngunit kung ito ay naka-imprint sa halip na may Dark Heart Seal, ang Skeletal Division Leader ay susunod kay Zhao Feng hanggang sa katapusan. Ang Dark Heart Seal ay maaaring ituring na isang ipinagbabawal na pamamaraan ng pang-aalipan. Siyempre, ang kasanayan ay may sariling limitasyon. Una, ang rate ng tagumpay ay nakasalalay sa pagkakaiba sa lakas ng kaluluwa. Sa mga normal na sitwasyon, kung ang target ay lumaban at ang kasanayan ay nabigo, ang kaluluwa ng target ay malamang na masisira. Siyempre, ang rate ng tagumpay ay nauugnay sa kontrol. Gamit ang 10,000 Divine Thoughts Technique at ang God's Spiritual Eye, ang kontrol ni Zhao Feng ay lubos na tumpak. Naisip pa ni Zhao Feng na maaari niyang kontrolin ang ilang mga alipin ng sabay-sabay kung hatiin niya ang kanyang mga iniisip. Bukod sa katotohanan na ang rate ng tagumpay ay hindi masyadong mataas, ang Dark Heart Seal ay gumamit din ng maraming enerhiya, na nakadepende rin sa pagkakaiba sa lakas ng kaluluwa. Dark Heart Seal. Isang tipak ng malamig na Eye Bloodline power ang lumabas sa katawan ni Zhao Feng. Shua. Ang isang true spirit realm na ibon sa himpapawid ilang milya ang layo ay nanlamig. Isang hininga o dalawa mamaya. Whoosh.
Lumipad ang True Spirit Realm Bird at magalang na dumapo sa balikat ni Zhao Fang. Ang isip nito ay ganap ng naalipan. Kahit na nasa Ascended Realm ako, susundin ako nito. Tumanggaw si Zhao Fang. Ito ang ika-10 beses na sinubukan niya ang Dark Heart Seal. Bukod sa isang pagkakamali sa unang pagsubok, ang iba pang 9 na pagsubok ay nagtapos sa tagumpay. Ang kontrol ni Zhao Fang ay lubos na tumpak sa simula, at natutunan din niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique, ibig sabihin na ang kanyang paggamit ng Soul Power ay umabot sa ibang antas. Pagkatapos ay sinubukan ni Zhao Fang na kontrolin ang mga kalapit na hayop gamit ang 10 iba't ibang pag-iisip. Ang bawat isa sa mga hayop ay nasa Ascended Realm man lang. Makalipas ang ilang paghinga, 8 sa 10 hayop sa Ascended Realm ay inalipin ni Zhao Fang. Ang dalawang pagkabigo ay dahil sa multitasking ni Zhao Fang. Kung malilinang ni Zhao Fang ang Dark Heart Seal at ang 10,000 Divine Thoughts Technique sa mas mataas na antas, ang rate ng tagumpay ay tataas. Sa loob ng 10,000 Ghost Pearl, nakita ng Skeletal Division Leader ang bagong Soul Technique ni Zhao Fang at napuno ng takot. Ang lahat ng nakatatak ng Dark Heart Seal ay naging tunay na inalipin ni Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 635. Paglusot sa huling yugto ng Small Origin Core Realm. Hindi ginamit ni Zhao Fang ang Dark Heart Seal sa Skeletal Division Leader. Ang Dark Heart Seal ay may mga pakinabang at disadvantage nito. Ang pangunahing bentahe ay ang target ay ganap na sumunod sa gumagamit, ngunit sila ay magiging katulad ng mga robot. Limitado ang kanilang isip at paraan ng pag-iisip, at magkakaroon sila ng limitadong potensyal. Sa makatuwid, hindi ginamit ni Zhao Fang ang Dark Heart Seal sa Skeletal Division Leader. Ang katusuhan ng huli ay mas mahusay kaysa sa isang manika lamang na marunong tumanggap ng mga order. Higit pa rito, ang Skeletal Division Leader ay hindi na naging banta kay Zhao Fang sa puntong ito. Bukod dito, ang binhi ng madilim na puso na nasa kanyang puso ay maaari pa ring magpasya sa kanyang buhay o kamatayan sa isang pag-iisip lamang. Matapos maunawaan ang higit sa 100 bagong kasanayan, hindi pa rin natatapos ang pag-iisa ni Zhao Fang. May natitira pang 2 buwan. Kailangan kong palakasin at pagtibayin ang aking paglilinang. Ipinikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa paglilinang. Nagpasya siyang huwag-hawakan ang Death Dark Eye ng ilang sandali. Nakatuon siya sa 10,000 Divine Thoughts Technique, at sinubukan din niyang intindihin ang kulay Escarlata na Wind Lightning. Kasabay nito, papasok siya sa Ancient Dream Realm kada 2 araw. Maaari siyang manatili doon ng mahabang panahon ngayon, at ang dami ng Ancient Dream Realm aura na kanyang sinisip-sip ay napakalaki, na lahat ay inilalagay sa kanyang bloodline, kaluluwa, at katawan. Ang 10,000 Divine Thoughts Technique ay maaari ding palakasin ng Ancient Dream Realm aura, at ang kaluluwa ni Zhao Fang ay tumataas ng mabilis. Makalipas ang kalahating buwan, ang 10,000 Divine Thoughts Technique ni Zhao Fang ay umabot na sa antas kung saan maaari niyang hatiin ang kanyang isip sa 20 pag-iisip. Ang kanyang espiritual na sense at ang kanyang kaluluwa ay nagiging mas malakas sa araw. Walang kamalay-malay, ang kaluluwa ni Zhao Fang ay naabot na ang pinakamataas na Great Origin Core Realm, sa ibaba lamang ng kalahating hakbang na Void God Realm. Ang kanyang pagpapabuti ay maaaring ilarawan bilang paglalakbay ng 1,000 milya sa isang araw. Ang God Spiritual Eye ay isang treasure box na nakatago sa kaluluwa ni Zhao Fang. Ang 10,000 Divine Thoughts Technique ay isang susi sa pagbubukas nito, at ang Ancient Dream Realm Aura ay isang catalyst. Kung magpapatuloy ang mga bagay sa bilis na ito, ang aking kaluluwa ay maihahambing sa isang kalahating hakbang na hari makalipas ang 2 buwan. Inaasahan ito ni Zhao Fang. Ang 10,000 Divine Thoughts Technique ay talagang karapat-dapat sa isang Heaven Grade Technique na maaaring magpataas ng pagkakataon ng isang tao na makapasok sa Void God Realm. Kahit na ang ilang mga Emperor ay nais ang pamamaraan, ngunit hindi pumayag si Duan Muqing. Kahit na ang kaluluwa ni Zhao Fang ay mas mahina kaysa sa mga nasa kalahating hakbang na Void God Realm, ang kanyang kahusayan at paggamit ng Soul Power ay nalampasan sila. Nangangahulugan ito na ang kalahating hakbang na Void God Realm Intent ay hindi na nagbabanta sa kanya. Sa araw na ito, muling pumasok si Zhao Fang sa Ancient Dream Realm. Dahan-daang naglakad si Zhao Fang sa mga tigang na lupain.
Sa ngayon, hindi na siya pumasok sa Ancient Dream Realm para lang sumipsip ng aura. Gusto rin niyang i-scout ang lugar. Naglakad ako ng 4 o 5 hakbang sa huling pagkakataon at lumitaw sa lugar na iyon. Binigay ni Zhao Fang ang bawat detalye. Sa tuwing papasok siya sa Ancient Dream Realm, lilito siya sa parehong lugar na iniwan niya noong nakaraan. May isang patch ng damo sa unahan. Marahil kailangan kong gumawa ng ilang libong hakbang upang maabot ang patch ng damo. Naglakad si Zhao Fang ng 7 o 8 hakbang bago tumayo ng mahabang panahon at sumipsip ng malaking halaga ng Ancient Dream Realm aura. Bago siya umalis, tumingin si Zhao Fang sa unahan. Ang damo ang una niyang target. Sa unahan ay isang batis. Sa sandaling iyon, nakita ng God Spiritual Eye ni Zhao Fang ang isang sinaunang ibon, mga 4 hanggang 5 talampakan ang haba, na lumilipad sa hangin. Nakakatakot na aura. Ang katawan at kaluluwa ni Zhao Fang ay nakaramdam ng malakas na Yao aura. Ang Yao aura na nagmumula sa ibon ay daan-daan, kung hindi libu-libong beses na mas malakas kaysa sa mga inapo nito. Parang naramdaman si Zhao Fang, kumislap ang pulang mata ng ibon. Boom! Nanginig ang puso ni Zhao Fang. Pakiramdam niya ay kaharap niya ang isang Void God Realm King. Umalis. Nakaramdam ng matinding panganib si Zhao Fang at mabilis na umalis sa Ancient Dream Realm. Sa loob ng silid, ang likod ni Zhao Fang ay basang-basa sa malamig na pawis. Isang random na ibon lamang sa loob ng Ancient Dream Realm ay napakalakas. Sa lugar na iyon kung saan halos hindi niya magawang makalakad, wala siyang pagkakataong makalaban sa gayong halimaw. Ang scouting sa pagkakataong ito ay nag-ingat kay Zhao Fang. Bagamat maaaring mayroong kapalaran sa sinaunang kaharian ng pangarap, ang kasama nito ay panganib din. Halatang may malalakas na nilalang sa loob. Sa susunod na 2 buwan, itinigil ni Zhao Fang ang kanyang pangunawa at tumutok sa kanyang paglilinang. Ang mga palatandaan ng kanyang core center ay nagiging malakristal. Sa sandaling ito, kinuha ni Zhao Fang ang pangatlong item mula sa kahoy na kahon, ang Crystal Core Peel. Binigyan ni Duanmo Cheng si Zhao Fang ng 3 item. Sa kanila, ang 10,000 Divine Thoughts Technique at ang Dark Eye Secret Technique ay nagbigay kay Zhao Fang ng maraming supporting techniques, ngunit mayroon pa ring tabletang ito. Ito ay isang Crystal Core Peel, na makakatulong sa mga nasa pinakamataas na Small Origin Core Realm na makapasok sa Great Origin Core Realm. Ang iyong paglilinang ay hindi pa sapat upang magamit ito, ngunit nalaman ko na ang core center sa loob ng iyong katawan ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagiging kristal, kaya ang paggamit nito ngayon ay maaaring magkaroon ng ilang magagandang epekto. Ang sinabi ni Duanmo Cheng ay umalangaw-ngaw sa isip ni Zhao Fang. Karaniwan, tanging ang isang tao sa peak stage Small Origin Core Realm na sumusubok na makapasok sa Great Origin Core Realm ay angkop na gumamit ng Crystal Core Peel. Ang mga nasa gitna at huli na yugto ay alinman ay hindi makakayanan ang kapangyarihan, o sila ay mag-aaksaya ng malaking bahagi ng enerhiya nito. Gayunpaman, bilang isang emperor, si Duanmo Cheng ay may magandang mata. Hindi lamang niya nakita na ang estado ng pag-iral ni Zhao Fang ay umabot na sa limitasyon ng Great Origin Core Realm, nakita din niya na ang core center sa katawan ni Zhao Fang ay nagpapakita na ng mga senyales ng pagiging kristal. Sa makatuwid, makakayanan ni Zhao Fang ang tableta. Crystal Core Peel. Tingnan natin ang mga epekto nito. Nilamon ni Zhao Fang ang makinis na tableta. Ang Crystal Core Peel ay hindi nagpakita ng mga senyales ng pagkatunaw tulad ng iba pang mga spiritual peel nang ito ay pumasok sa kanyang katawan. Inilipat ang kanyang True Yuan, hinigop ni Zhao Fang ang kapangyarihan ng Crystal Core Peel. Ang enerhiyang nakapaloob sa loob nito ay napakadalisay. Katumbas ito ng core center ng isang tao sa Great Origin Core Realm. Ang kapangyarihan ng Crystal Core Peel ay naging mga stream ng nangingibabaw na enerhiya na pumasok sa core center ni Zhao Fang. Ang core center ng isang normal na Origin Core Realm ay hindi makakayanan ang ganoong enerhiya, ngunit madali itong magagawa ni Zhao Fang dahil ang kanyang estado ng pag-iral at ang kanyang katawan ay parehong umabot sa limitasyon ng Great Origin Core Realm. Kahit na ang ilang kalahating hakbang na Void God Realms ay walang estado ng pag-iral o isang katawan na kasing lakas ng kay Zhao Fang. Bukod pa riyan, ang bahagi ng kanyang core center ay naging malakristal, kaya't kakayanin niya ang enerhiya na ito hanggat hindi siya nagmamadali.
Sa paglipas ng panahon, ang core center sa loob ng katawan ni Zhao Fang ay nagsimulang lumaki at kumuklo. Ang malakristal na pagbabago ay nagiging mas halata rin. Lumipas ang 2 buwan, at ganap na naabsorb ni Zhao Fang ang enerhiya mula sa Crystal Core Pill. Sa panahong iyon, hindi siya pumasok sa Ancient Dream Realm dahil sa kanyang pagiging maingat sa sinaunang ibong Yao. Sa kabutihang palad, sa pamamagitan ng pagsusumikap at tulong ng Crystal Core Pill, ang core center ni Zhao Fang ay halos naging ganap na malakristal, at ito ay lumaki sa laki ng isang normal na late stage na Small Origin Core Realm. Ang lakas ng aking core center ay hindi gaanong naiiba sa isang Great Origin Core Realm. Ang pagkakaiba lang ay ang laki. Tahimik na nag-inspection si Zhao Fang. Ang kanyang cultivation ay nasa late stage na Small Origin Core Realm. Walang anumang bottleneck na pumipigil sa kanya na makapasok sa Great Origin Core Realm dahil ang kanyang core center ay naging halos ganap na malakristal. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay dahan-dahang i-condense at palawakin ang kanyang core center sa isang crystal core, pagkatapos ay maabot niya ang Great Origin Core Realm. Mayroon pang ilang araw na natitira bago magbukas ang Demigod Forgotten Garden. Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Fang. Sa mga huling araw na ito, nagpasya siyang pumasok sa Ancient Dream Realm at i-condense ang kanyang core center sa aura ng Ancient Dream Realm. Kung tutuusin, gumamit siya ng maraming tulong sa labas upang makapasok sa huling yugto ng Small Origin Core Realm, kaya gusto niyang patatagin ang sarili gamit ang ilang Ancient Dream Realm aura. Nang pumasok siya sa Ancient Dream Realm sa pagkakataong ito, labis siyang nag-ingat. Shua! Si Zhao Fang ay nakatayo sa isang sinaunang tigang na lupain. Hindi lumitaw ang ibon na huling nakita niya. Naabsorb ni Zhao Fang ang isang malaking halaga ng Ancient Dream Realm aura at pinagsama ito sa kanyang core center upang pagsamasamahin ang kanyang pundasyon. Kasabay nito, ang lahat ng mga henyo sa True Martial Sacred Land na dumadalo sa Demigod Forgotten Garden ay naghahanda din sa kanilang sarili. Sa Mystic True Sacred Clan, sa loob ng palasyo ni Emperor Guluo. Late Stage Small Origin Core Realm, tagumpay. Bahagyang namula ang mukha ni Zhang Fan sa tagumpay. Hindi masama. Sa tulong ko, nakuha mo ang lahat ng enerhiya ng isang Crystal Core Pill. Pinuri ni Emperor Guluo. Sa nakalipas na ilang buwan, si Zhang Fan ay nagtatrabaho ng husto, at ang kanyang lakas ay tumaas ng mabilis. Ngayon na ang aking 10,000 Ancient Races bloodline at ang aking paglilinang ay parehong nadagdagan, ang aking lakas ay sapat na upang hamanin ang 10 henyo ng Sacred Land. Si Zhang Fan ay puno ng kumpiyansa. Ang mga bloodline ng maalamat na 10,000 Ancient Races ay may kakayahang lumaban sa mga taong may mas matataas na cultivation. Halimbawa, bagamat siya ay nasa huling yugto lamang ng Small Origin Core Realm, maaari niyang hamanin ang mga nasa huling yugto ng Great Origin Core Realm. Ang Zhao Fang na iyon. Lubhang nasiyahan si Zhang Fan. Ang bilis ng kanyang cultivation ay napakabilis. Si Zhao Fang ay may iwan sa alikabok. Sa isa sa mga pangunahing spiritual peaks, sa Thousand Darkness Sacred Clan, sa isang lihim na palasyo sa ilalim ng lupa. Ayon sa ating kasunduan, binigyan ka ng aking Panginoon, ang Scarlet Demon Emperor, ng pwesto, at binayaran niya ito ng malaking halaga. Bahagyang makikita ang figure ng isang lalaking nababalutan ng timangan. Kung naruroon si Zhao Fang, agad niyang makikilala ang taong ito bilang si Tu Wanli, ang taong naniningil sa Golden Mountain Sect noon. Kaharap si Tu Wanli ay isang mainit na kabataan. Maraming salamat sa Scarlet Demon Emperor. Ang aking Panginoon, ang Emperor of Death, ay malapit nang umalis sa pag-iisa, at magbibigay siya ng maraming gantimpala. Payapang sabi ng mainit na kabataan. Marahang nang inag ang puso ni Tu Wanli nang marinig niya iyon. Bilang isang sinaunang emperor, ang pangalan ng Emperor of Death ay kilala sa lahat ng 3 spiritual sacred land. Sa mundong ito, bukod sa Mystic Light Realm Sacred Lords, walang nang-ahas na sabihin na kaya nilang sugpuin ang Emperor of Death. Responsibilidad lang namin na bigyan ka ng pwesto. Kung tungkol sa pagpatay kay Zhao Fang, hindi iyon nauugnay sa amin. Hihihi, hindi ka ba natatakot sa paghihiganti ni Emperor Duan Muqing? Tumawa si Tu Wanli. Bagamat malakas ang Emperor of Death, malakas din si Duan Muqing,
at ang lugar na ito ay ang True Martial Sacred Land. Hanggat papasok siya sa Demigod Forgotten Garden, walang makakapagligtas kay Zhao Fang. Nagkataon na umalis na si Emperor Duanmo. Ito ang perpektong pagkakataon. Bagamat pareho ang ngiti ng mainit na kabataan, maliwanag at maaraw, may lamig na dumaan sa kanyang kaluluwa. Hihihi, huwag kang masyadong maangas. Marami sa mga henyo na pumapasok sa Demigod Forgotten Garden ay mga personal na alagad ng mga emperor. Ang lakas ng Nangongsheng na iyon at ng Mengshi ng aming clan ay mas malakas kaysa sa normal na half-step Void God Realms. Ang iyong mga Death Guard ay malamang na hindi sapat upang maging kanilang pampaganya. King of Gods, Kabanata 636. Pagbubukas ng Forgotten Garden. Sa isang kagubatan na natatakpan ng purple na ambon sa pangunahing spiritual peak ng Thousand Darkness Sacred Clan. Zir, bagamat mayroon kang maalamat na bloodline ng 10,000 ancient races, hindi ito isang battle type na bloodline. Ang iyong tsansa na manalo laban sa Nangongsheng ay hindi lalampas sa 50%. Isang boses ang umalangaw mula sa isang silid na kawayan. Madilim ang loob ng kwarto at may masarap na amoy dito. Isang walang katulad na kagandahan na may mga mata na parang mga bituin ang nakatayo doon. Umabot sa lupa ang buhok niya, at para siyang diyosa. Kahit na ang Nangongsheng na iyon ay ang numero 1 henyo ng Sacred Land, ilang beses siyang natalo laban sa akin. Hinawakan ni Mengshi ang kanyang buhok at tila medyo ayaw. Sa harap niya ay nakaupo ang isang pilak na buhok na may napakalakas na aura. Hindi masabi ng isa ang kasarian ng figure, at bagamat tila naruroon talaga, tila isa lang itong bola ng hangin sa parehong oras. Hihihi, ikaw ang pinakanamumukod tanging alagad ko. Paanong hindi ako nakapaghanda ng anuman para sa minsan bawat 500 taon na Demigod Forgotten Garden? Dahan-daang binuksan ng figure ang kamay nito. Shua! Isang kakaibang sungay ng purple unicorn ang damapo sa palad ni Mengshi. Ito ay, bahagyang nagulat si Mengshi. Ang sungay ng purple unicorn ay naglalaman ng malalim na aura ng mental energy, ngunit tila hindi ito isang sandata. Sa pamamagitan nito, ikaw ay halos ganap na walang kapantay sa Demigod Forgotten Garden. Maging si Nangongsheng ay mag-iingat sa iyo. Bahagyang ngumiti ang figure. Sa umaga ng ikalawang araw, sa isang malaking entablado ng arena sa pangunahing spiritual peak ng Mystic True Sacred Clan, ilang half-step Void God Realm Ores ang nagsagupaan. 3 sa kanila ay magkatabi. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may mahabang balbas, isang malamig na kabataan, at isang babaeng naka-green na damit. Sa kabilang banda ay isang matalas na kabataang nakasuot ng mystic na damit na ang isang kamay ay nasa likod. Ang kanyang kabilang kamay ay naglabas ng silver light na nagpa-atred sa 3 kalahating hakbang na Void God Realms. Maraming manonood ang nanonood, kabilang ang mga core na disipulo, ilang hari, at kahit isang emperor. Ang Nangongsheng na ito ay nakaharap sa 3 kalahating hakbang na Void God Realms ng napakadali. Ang mga core na disipulo sa ibaba na nanonood ay naramdaman ang pagkibot ng kanilang mga puso. Masyado siyang halimaw. Si Nangongsheng ay ang head disciple ng Mystic True Sacred Clan. Kasabay nito, siya rin ang pinakamalakas na henyo sa buong Sacred Land. Walang sino man bukod kay Mengshi, na may bloodline ng 10,000 ancient races, ay tumagal pa ng higit sa 10 galaw laban sa kanya. Ang 3 kalahating hakbang na Void God Intent ay biglang nagsanib at durog patungo sa Nangongsheng. Ang Heaven Earth Yuan Qi ay tila nag-freeze habang nagsasagupaan ang mga puwersa sa dimensyon ng kaluluwa. Lahat ng iniisip ay hindi makagalaw. Ang 3 kalahating hakbang na Void God Intent ay naging isa, at ang mga core na disipulo sa ibaba ay hindi nang ahas na huminga. Kahit na naabot na ni Nangongsheng ang kalahating hakbang na Void God Realm, mahirap para sa kanya na malampasan ang pinagsamang pag-atake ng 3 kalahating hakbang na Void God Intent. Break. Ang pilak na liwanag ay kumislap sa paligid ni Nangongsheng habang ang kanyang kalahating hakbang na Void God Intent ay nagsimulang tumaas. Boom! Isang malakas na pagsabog ang tumunog sa loob ng Soul Dimension, na pagkatapos ay dumaan sa pisikal na dimensyon. Sa sandaling iyon, ang mga array sa paligid ng entablado ay naging malabo. Void God Intent. Nagsilabasan ang lahat sa usapan.
Tanging ang Emperor lamang ang may kalmadong ekspresyon. Bam! 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 Ang mga puso ng tatlong kalahating hakbang na Void God Realms ay nanginginig. Sila ay ipinadala sa paglipad ng walang laman na layunin ng Diyos, at ang dugo ay tumulo mula sa kanilang mga bibig. Isang layunin ng isang hari. Naging hari na ba si Nan Gongsheng? Hindi. Ang kanyang cultivation ay nasa half-step Void God Realm pa rin, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nakabuo na ng totoong Void God Realm King na layunin. Nagkagulo ang mga manunood. Sa sandaling ito, lahat ng mga henyo ay tumingin kay Nan Gongsheng ng may paggalang at paghanga. Ang pagbuo ng totoong Void God intent ay nangangahulugan na si Nan Gongsheng ay walang bottleneck. Boom! Isang bagong-bagong layunin ng Void God ang bumangon sa kalangitan at nagpasiklab sa kapangyarihan ng universo. Sa kanilang paningin, si Nan Gongsheng ay tila naging kaisa ng langit. Mula ngayon, ang kanyang layunin ay may kakayahan ng isang hari at madaling pumatay ng mga normal na Origin Core Realms. Isang bagong layunin ng hari. May naging hari na ba? Ang divine senses ng maraming Void God Realm Kings at Emperors ay kumislap sa hangin. Gayunpaman, nanginginig ang kanilang mga puso nang mapagtanto nila na ang layunin ng bagong hari na ito ay nagmula sa isang junior. Humigit kumulang 30 taong gulang pa lang si Nan Gongsheng at nakabuo na ng King Intent. Tulad ng inaasahan sa numero 1 henyo ng sagradong lupain na mayroong walang katulad na Spatial Spirit Body at walang katulad na Heaven Spirit Body. Napabuntong hininga ang ilang hari. Ang mga normal na eksperto ay nangangailangan ng higit sa 100 taon o kahit ilang daang taon upang maging isang hari. Gayunpaman, si Nan Gongsheng ay talagang may talento. Ang mga cultivation body ng mundo ay nahati sa mortal, spiritual, earth, at heaven ranks. Ang mga normal na magsasaka ay mayroon lamang espiritual na mga katawan. Bumalik sa lalawigan ng Guanzhen, si Zhao Feng at ang mga katawan ng iba pa ay kalahati lamang ng mga espiritual na katawan. Ang mga katawan ng ranggo sa lupa ay napakabihirang, at ang Nan Gongsheng na ito ang may pinakamataas na ranggo ng katawan sa langit. Higit pa rito, mayroon siyang kakaibang Spatial Spirit Body. Ang Spatial Spirit Body ay nangangahulugan na ang kanyang compatibility sa space, heaven, at earth ay napakataas. Ito ay isang katawan na hindi maaaring manahin. Ito ay ganap na random. Nangangahulugan ang gayong talento na si Nan Gongsheng ay isa sa mga pinakamahuhusay na tao sa Sacred Land. Tanging ang dalawang taong may 10,000 ancient races na mga bloodline ang maihahambing sa kanya. Sa loob ng kanyang hardin, iminulat ni Zhao Feng ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang isang bagong layunin ng hari na kumalat sa pangunahing spiritual peak. Siya si Nan Gongsheng. Ang isip ni Zhao Feng ay nahati sa 20 o 30 pag-iisip na lumokso sa hangin. Sa nakalipas na ilang araw, naabsorb ni Zhao Feng ang isang malaking halaga ng Ancient Dream Realm Aura para pagsamasamahin ang kanyang cultivation. Gayunpaman, pagkatapos lamang niyang makapasok, nasaksihan niya ang kadakilaan ng numero 1 henyo ng Sacred Land, si Nan Gongsheng. Ang layunin ng isang hari. Napabuntong hininga si Zhao Feng sa kanyang puso. Ang lahat ay tila maliit laban sa ganoong bagay. Ito ang espiritual na sagradong lupain, isang lugar kung saan ang paglilinang ay maaaring tumaas ng mabilis. Si Nan Gongsheng ay nasa tuktok ng nangungunang 10 henyo, at pinamunuan niya ang salungatan sa pagitan nina Sheng at Meng. Kinatawan ni Sheng si Nan Gongsheng, na nasa likuran niya ang 3 star na Mystic True Sacred Clan. Kinatawan ni Meng si Meng Shi, na nasa likuran niya ang 3 star na Thousand Darkness Sacred Clan. Matapos masaksihan ang lakas ni Nan Gongsheng, naisip ni Zhao Feng si Meng Shi, na tila may bloodline ng 10,000 ancient races. Hindi siya dapat masyadong malayo sa Nan Gongsheng. Habang nalalapit na ang araw ng pagbubukas ng Demigod Forgotten Garden, lumabas ang mga disipulong nag-iisa. Ang bawat isa sa nangungunang 10 henyo ng sagradong lupa ay lumabas, at lahat sila ay umunlad. Sa sandaling ito, tumigil din si Zhao Feng sa paglilinang at nagsimulang basahin ang impormasyon tungkol sa Demigod Forgotten Garden. Bagamat parang hardin ang Demigod Forgotten Garden, sa totoo lang, isa itong lihim na kaharian na mas mataas pa sa Purple Saint Ruins. Kung tutuusin, ang Purple Saint Ruins ay napakahina na, hindi man lang isang ika-10 na kasing lakas noong ito ay nasa tuktok nito.
Junior Marshall Brother Zhao. Isang boses ang narinig mula sa labas. Nang marinig iyon, ang spiritual sense ni Zhao Feng ay agad na nag-scan sa labas at nakita ang isang disipulo. Ang disipulo ay isang kabataang nakasuot ng berdeng damit na tila medyo mababa. Senior Marshall Brother Dong. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng at lumabas. Marami siyang nakilalang core disciples sa seremonya ng disipulo, at ang Senior Marshall Brother na ito na si Dong, na ang buong pangalan ay Dong Wenjian, ay isa sa kanila. Higit sa lahat, si Dong Wenjian ay ang in-name na disipulo ni Duan Muqing, at ang kanyang ama ay isang half-step void god realm sa middle echelon. Noon, kinuha ni Duan Muqing si Dong Wenjian bilang kanyang in-name na disipulo dahil nakita niya na ang ama ng huli ay napakasipag na nagtatrabaho at naantig. Ang talento ni Dong Wenjian ay itinuturing na karaniwan lamang sa Sacred Land. Karaniwan, ginugugol ni Duan Muqing ang halos lahat ng kanyang oras sa pag-iisa, at gumugugol siya ng maraming taon sa tuwing siya ay papasok sa pag-iisa. Nangangahulugan ito na si Duan Muqing ay hindi nagkaroon ng maraming pagkakataon na tunay na magbigay ng mga payo kay Dong Wenjian. Junior Brother Zhao, may 3 araw pa bago ang pagbubukas ng Demigod Forgotten Garden, at wala si Master. Kumusta ang paghahanda mo? Si Dong Wenjian ay sobrang init. Parehong nasa ilalim ng iisang emperor ang dalawa, ngunit ang isa ay personal na disipulo habang ang isa ay nasa pangalang disipulo lamang. Kahit na may pagkakaiba sa katayuan, hindi bababasa sila ay nagkaroon ng parehong master. Dahil hindi pamilyar si Zhao Feng sa maraming tao, nakakalakad lang siya kasama si Dong Wenjian. Nakagawa ako ng maliit na pagpapabuti sa aking pag-iisa. Kahit na wala ako sa antas ng top 10 geniuses, hindi ko pwedeng mawalan ng mukha si Master. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng at medyo mapagpakumbaba siya. Tumingin si Dong Wenjian kay Zhao Feng na may komplikadong emosyon, kabilang ang paninibugho at pag-iingat. Si Zhao Feng ay 23 taong gulang pa lamang at mayroon na siyang ganoong paglilinang. Napanood din ni Dong Wenjian ang pakikipaglaban ni Zhao Feng kay Zhuo Hong, at nahulaan niya na malamang na hindi siya makakatagal ng 30 galaw kung siya iyon. At ngayon, ang cultivation ni Zhao Feng ay lalong tumaas at umabot sa late stage na small origin core realm. May kapangyarihan din sa kanyang katawan na nagdala ng matinding pressure. Noong araw na iyon, nagsimulang makipag-usap sina Zhao Feng at Dong Wenjian sa iba sa paligid ng Sacred Land, pangunahin sa 2 dahilan. Ang isa ay impormasyon tungkol sa Demigod Forgotten Garden. Ang Demigod Forgotten Garden ay umiral ng napakatagal na panahon, at ang impormasyong taglay ng bawat hari at emperador ay may kaunting pagkakaiba. Maaaring may mas kumpletong impormasyon ang ilang emperor at hari. Halimbawa, si Duan Muqing ay karaniwang nasa pag-iisa at kumilos ng mahina, na nangangahulugang ang impormasyong mayroon siya ay hindi ang pinakakompleto. Higit pa rito, maaaring magtulungan ang mga tao sa Demigod Forgotten Garden. Dahil sa mga kadahilanang ito, pumunta si Dong Wenjian upang makipag-usap sa iba pang mga core disciples. Kung tutuusin, ang 2 superpower at ang 33 2-star sects ay papasok na sa Demigod Forgotten Garden, at normal lang na may nasawi. Lumipas ang oras, at lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata. Sa araw na ito, sa wakas ay nagbukas ang minsan bawat 500 taon na Demigod Forgotten Garden. Boom! Ang balangkas ng isang hardin ay lumitaw sa sulok ng 10,000 ancient sacred peak na may napakagandang kapangyarihan na yumanig sa langit at lupa.